let's go. Basahin mo muna kung saan. Bakit may message na? Wala pala ba niya babasahin? Ay, ano? Grupo. Ano babasahin? Saan to kami? Sa amin. Ito pa. Sa Ito pala. Sa amin lahat. Basta grupong baktik. Basta Grupong grupong bagtit baktik. lang. Sa akin po. Yung pagluluto yung ha? Oo nga. Ito muna unahin mo. Ito. Dapat si Ami muna mauna. Sa'yo, sa'yo. Pahuli mo sa kanya. Pahuli. Panguli siyempre. Kailangan magdadasal. Special yung kanya. Wow, naman. Grabe naman yun. Dahil tropang bagti. Kasya ba yan? Kaya yan si Lola. Buksan mo. Tignan mo. Isa-isa niya pa Yun na nga. Ito nga. Babagtit. pinahirapan niya mga grupong ganyan sa'yo. Ganyan talaga. Ano pang buksan eh, mabilis. Mabilis pang buksan yan eh. Kung yung dating ano. Mandar na. Wala ka sa Doon ulan kayo, na yun. bantay na kayo ang panahon. Saan? Doon. Malapas na yung mga bituin eh. Sabi ko sa iyo. No? Sabi kasi namin ni Ana doon na lang kasi wala na ng ulan. Ay, may rin naman eh. Kasi ulan na kasi pagdating ko na. Hindi, sabi ko nga, kaunti lang yun tapos magkakasama siya. Pwede feel free sana. Nung nawala na nga, sabi ko nga dito, doon na nga. Sabi ko lang, di maayos na. Wow. Just One of my favorite. basa ko sa yung blog eh. Hindi kasya sa'yo yan, kasya. Kasi yan. Grabe naman niya. Video mo is small. Ay, kasi kanya gusto yun. Kung saan niya gusto ilagay. Regalo na Kuminay. May karapatan. Ako katanong. May karapatan ako. May karapatan na bibili dyan. Hindi sila may sarili niya. Malaki-laki yan. Paldo yan. Wala akong reaction kasi lahat maganda. Wow! 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 Parang ang smell ko. Sana all! Wow! Pepe James yan. Sana all! 400 plus yan. Hindi naman na rin. Di ang tuhod ko naman na rin. Uy, duster! Kaya sayang. Duster! Sana all! May saging din at abukado. Hindi talaga makapigil eh. Ay, lagyan mo nga ang bibig nito. Uy, may hinog ba? May hinog na pagkakalagti. Aray, May hinog na. hilaw pa. Wala na. Wala pa. Ano yun ito? Aray, hinog. Aray. Bagtit. Aray, hinog. Yan. Kanina ito. Meron pa. Lukban yan, lukban. Yan ay yung bulaklak ng lukban. Busy.
Sana, oh. Mayroon naman doon mga nag-iinom. Kain niya si Nina. Lagi niya kain. Yung malaki. Nakalimutan mo. Pinakamatalingin ba? Engineer yan dito. Yung sa hulong. Sa underground, siya yung ano. Kasi ginabuksan mo na yun. So, dali na. Inip na ang akin. Inip na ang video. Baka hinog yan, dahan-dahan, baka ano, matusok mo yan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Baka matusok ang bunga ng lukban. At sumirit ang... Kung doon tayo sa labas kuya, ay siguro kiyaw pa kiyaw. Nakaw! Oo nga. Once in a while na nga lang. Uy, nawala yung ano ko. Hindi ka muna. Ayan mo kung alalat, hagit na hagit ka. Ay, lukban na. Ay, lukban na. Ay, kaloka din. Tama yan kasi ano. Pinakita yung Florence para sa'yo. Ilagay ko kaya ito sa ano. Meron pa. Ami, yung regalo ni ano, ni pa. Meron pa. Mumurahin lang kami yung bag na yan. Mahal yan ah. Regalo daw ni Mayra. Pagpapal na naman yan. Marami na yan. Wow, black ulit. Ang ganda naman. Wow. Salamat naman sa inyo lahat. Mayroon pa. Meron pa. Oo, ang dami yan. Trupang pag-birthday, Maraming pera. Sagad na pala yung lapit na ito. Uy! Hindi ginagawa. Ano na ginagawa mo sa akin? Ay, maniningin lang sa maniningin. Kaya ito. Sa iyo, kain na ng regalo. Wow! Ang ganda ng kulay. Kasya sa'yo mga yan, kuya. Ulo? Kasya sa'yo. Ano ba, medium? Medium lang. O kaya small? Wow! Pwede na yung Ang ulo ganda. yan. Kasi Hindi yata Nike, Nike. Nike? Nike yan. Nike. Nike? Nike yan. Nike. 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 Kiki. Salamat sa nagigay. Sa'yo ni Mayra. Meron pa Oo, talaga. malaki. Malaki. Malaki ah. Laki ng paper bag. Ganyan pa. Wala, uminom. One for all or one. One ano, one for one? One po. Talagang lukban na. Lukban niya. Wow! Grabe na. Pwede mo na eh. Wow! Paldo-paldo naman yan. Paldo-paldo. Isa man lang ang nakatungkak sa favorite niya. Kasi medyo Medyo makoy. Grabe naman. Sana birthday ko na bukas. ay, mag-order na ako para sa hotel. May bunga pa ang lukban. Siyempre! Hanggang April. Chumamba ko yung pinili. Salamat. Kasi inig niya din yung Amerikano. Happy birthday! Yan ang... O, yung kay Ami naman. Wala akong Bakit regalo. kayo? Nasaan yung kay Ami? Wala akong regalo. Nasaan yung kay Ami? Ayan kay Ami. Yan. Ay, kanino pa din. Regalo pa daw. Ano tayo bukas na? Bukas na. Ito yung regalo ni Frank. Salamat na lang, Frank. Dami naman. Ano kayo? Motik ka? Ano sabi? Tomorrow, happy birthday. Mahal kita palagi. Kiss, kiss, kiss. Ba't Ang ipabukas ko si ano si... Ano si ikaw? Ito may birthday. Birthday? Pagdating mo ang galing. Ako pala. Wala din sa hulog. Nay,
Ito ang birthday ko. Dinig ko, sabi ko. Pagkatapos kasi ito ko dala. Patingin ba? Ano bang meron? Ito din yung dala. Ano yung lalagay mo? May ano pa. May Meron pa tayong pagkain dyan, di ba? may presyo pa. 5 shekels. Pero tinangin na sa Pero kapag makain ka, kaya yan ang sasama. Uy, may lalagyan ng sabon. Pero tingnan mo yung loob. Lalagyan ng sabon yun, oh. Lalagyan ng sabon. Tingnan mo yung loob. Secret. Wow! Parang may dispensary nga ata. Ay, Teka, baka naman siya niluluhod. siya na. Baliktad naman. Siya na. Wow! Lakas yata. Obre pa. Underwear yata eh. Ako, yun po, baka mahulog. Wow! Mukhang kwintas ha. Mukhang kwintas siya. Kita mo na, ang supot. Wow! Dala na. Yan ang bigay namin. Ano yan? Music. Music. JC. Ay, pinira. Pinira. Ibigay mo na tag-isa sa amin. Ay, pinira. Magkano yan? Ngayon, 2,000. yan pera ko. Wow! Pera, salamat na. Daming pira. Kiss, wala bang kiss? Oo, salamat na. Kami na. Lampas na. Uwi ka na? Salamat na. Yung bote ko. Ingat. Paano magsama? Mapapalot ko. Mapapalot kayo ni Tranquilo. sis. Salamat na punta ha. Ingat ka. Salamat din sa Tatawagan ka na magpunta kami doon. Okay na to. Malapit lang kayo yan. Si nanay doon, share na siya. Tayo din maingit, oh. Ano bang gagawin? Mag-share siya kunti. Sabihin mo dito. Ialis mo muna to. At ayusin ko na lang muna yung nandito. Hindi mo na lang yun sa bag. Lagi sa era, nilagay ka sa lapagan ng pera. Baka may lagyan mo. Lagi mo dito. Baka walang lang yung pera. Pang scooter ni Puro. Pili na natin? Oo, bili. Kasi meron ka nun, nagdagan ko na. Ayun, baka naman bibigyan ko. Kaya pinirang na. Pang scooter lang yan. Kaya yan ang Para kukunin natin si Moy. Ang alaga ko yung nag-iisa sa bahay, kaya kailangan ko yung Sige, yan. Salamat na sa inyo lahat. Hindi na rin sumasigaw kasi naman. Ano, huwag mo na isip-sip yan. Ayun. Kahit kumang yung wala yung ano ko 5 minutes na tayo. Ang alaga ko. Sabi ko, papasyalan ko after 1 hour. Eh, hindi. Wala kasi ang school. Uy, wala ba? Nilagay nyo dito, oh. Kamahal-mahal ng aking nilagay lang. Mabalot-balot pa. Alam ka naman, bato na. Siya. Sabi ni nanay, doon daw kayo pagkakla. Magbabay-balik study daw kayo. O, magkabilis lang daw. Hindi na. Sabi ni nanay. Sabi. Upo kayo. Okay dito. Bakit? Magano ba? Sandali lang tayo. Magsalita lang. Mag-shoot yung magsalita ng Panginoon. Ito, saan alis mo? Ano sasakyan? Di na isa kami sa dadalhin ko. Okay na eh. Oh, sige yan. Okay, mag-pray po muna tayo sandali. Hallelujah. Diyos naman. Ang aming Diyos, ang aming Ama, Panginoon, na ikaw ang may ng langit at lupa. O God, lumalapit po kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapailalim sa iyong kapangyarihan. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawa, naisip, nasalita, Panginoon, O God. Sinasadya man ito, hindi sinasadya, Panginoon, O God.
patuloy po na nagpapalinis kami ng aming mga puso. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat minuto, bawat oras, bawat araw, Panginoon, kami ay nagkakasala. Dahil alam po namin, Panginoon, na kami ay tao lamang dito sa mundo. Nandiyan yung naghahari na makasalanan, Panginoon, O God. Pero in the end of the day, Panginoon, patuloy po kami na humingi ng kapatawaran sa iyo, O God. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran na iginawad mo sa amin, sa bawat isa sa amin, O God. At, O Lord, sa mga oras na ito, O God, ang iyo po mga salita, Panginoon, ang aming pag-aaralan, Panginoon, ang makikinig, Panginoon, at itong mga kaluluwa na sa harapan ko ngayon, Panginoon, O God, buksan mo po ang kanilang mga puso, at ang mga salita na isishare mo po sa aming lahat, O God, ay tumanin, Panginoon, sa aming mga puso, O God, maging kabusugan, maging hindi maging kauhawan ng aming mga kaluluwa, Panginoon, O God. Bagkus, O Lord, ito ay iyong aming panghahawakan, kaligtasan sa aming mga pang-araw-araw na buhay, O God. Salamat po, Panginoon. At gamitin mo po ang mga labing ito, O God, na pagdaluyan ng iyong mga buhay na salita, O God. Gamitin mo po ang katawang ito, Panginoon, na tungtungan, O God, ng iyong buhay na salita, O God. Wala po akong kalaman sa pagpananalangin, Panginoon. Pero ikaw po ang mangunguna at mangunguna sa buhay ko, Panginoon, O God. Salamat po. Ikaw po ang mapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Basahin po na siguro naman po ay hindi first time nating makarinig ng buhay na salita. Actually kami, every week, almost every week, nagbabasa ng Bible. Hindi ako pastor, hindi ako pastora, hindi rin ako ano lang, kumbaga, nagbabasa kami kung ano yung lead ng kung anong lead ng Holy Spirit, kung anong lead ng ni Jesus, ay siya nating pagninilay-nilayan at alam ko na bawat isa naniniwala na may Panginoon. Amen. At alam ko din na naniniwala ang bawat isa na hindi sinasadya o hindi tsamba, kumbaga tinatawag, o lucky dahil ikaw ay nandito sa kanyang bansang pinili. Ito ay binigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Napakaraming tao na kahit mapipera at gustong makarating dito, alam natin na hindi nakakarating. Kaya napaka-blessed natin kasi tayo yung chosen people. Na, di ba, ang Israeli, ay, sila ang chosen people. Sila ang mahal ng Diyos. Sila ang iniingatan ng Diyos. Pero tayo, kaisa sa kanila. Kasi pinili din tayo sa libo-libo, sa billion people sa Pilipinas na lang. Isa tayo sa pinili niya na makarating dito sa kanyang bansa. Hindi lamang kumita tayo ng pera, ganun din yan, meron tayo ng relasyon sa kanya. Kasi ang Panginoon bumaba dito sa lupa, hindi para magbigay ng, hindi siya nag-iwan ng yung tinatawag na Catholic, Christian, yung mga born again, yung mga kung ano-anong pangalan, dakilang pangalan. Ang tao ang nagbigay niyan, hindi ang Diyos. Ang dala-dala dito ng Panginoon, ang siya ay nagkatawang tao dito sa mundo, ay yung relasyon sa Kanya. Yung magkameron tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Ang magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon ay unang-una ay babasahin yung kanyang mga salita, yung kanyang Bible, na alam nyo ba, ang Bible ay siya rin ang author ay ang ating Panginoon. Siya ang sumulat, siya rin ang magbibigay ng kaunawaan, at siya rin ang magbibigay. Kumbaga, ang Bible is pagkain natin, pagkain spiritual. Oo, kasi pag nagbabasa tayo ng Biblia, natutuon kasi yung parang pag nagsimula ka magbasa, ando doon yung kauhawan, yung gusto mo laging magbasa. Ganon tayo kamahal ng Panginoon, di ba, yung sa Genesis, na binasa natin, chapter 1, Genesis chapter 1 verse 1, yun yung unang paglilikha ng Panginoon. Siya may gawa ng langit at lupa, siya ang naglikha ng lahat dito sa mundo. So, ganon tayo kamahal ng Panginoon. And then, binigay niya si Jesus parang sanlibutan.
Di ba, yung Ama, nagkatawang tao siya para maranasan niya kung ano yung tao. Hindi niya sinasabi na siya ay Diyos. Hindi niya ginamit na siya ay Diyos. Kailangan one click, andito na kaagad yung gusto niya. Hindi. Nagpakahirap din siya, nagpanday siya, kaya nga hindi siya kinikilala ng Diyos ng Israel. Kasi, karpintero lang siya. Ginawa niya yan dahil gusto niya maging ka-level ng tao. So, gano'n. Tapos, kung gano'n tayo kamahal ng Panginoon, yung pagsisakripisyo niya, ano yung pagkakaunawa niyo nung siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan? Ay di ba ang iniisip ng iba ay pinatay siya. Hindi siya pinatay, kundi nagpakamatay siya. Paano natin masabi na siya ang tumubo sa ating mga kasalanan? Kung siya ay pinatay, di ba hindi pa man siya pinapatay, nagpakamatay na siya para totoo na tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. So, ganun kabuti ang Panginoon. At ang ating Ama, binigay niya ang kaisisang anak niya para sa libutan. Yung sa John 3:16. John 3:16, di ba? Doon ibinigay ng Panginoon ang kanyang anak upang tayo ay maligtas. For God so loved the world, Basahin niya, for God so loved the world. only begotten Son, that whosoever believeth in Him should For not God so loved perish, He gave His only one Son, that whoever believes in Him shall not perish. So, ganun ang Panginoon. Tayo ba? Kaya natin ibigay ang ating mga anak. Diba hindi naman? So, dahil siya ang Diyos natin, siya ang nagbigay at ang pag-ibig, sa mananggaling ang pag-ibig sa Panginoon. Siya ang unang umibig bago tayo umibig sa Kanya. Kasi nga, binigay niya yung buhay niya para sa atin. O di ba, pag mahal na mahal mo ang isang tao, ibigay mo yung lahat para lang masabi niya na mahal niya tayo, mahal niya siya. Ganon din ang ating Panginoon, mas higit pa sa pagmamahal na ibinibigay natin na tayo tao. Dahil tayo, bilang tao, may limitasyon tayo. Hindi kagaya ng Diyos na walang limitasyon. Kung magbigay siya ng blessing, kung magbigay siya ng kung ano man sa atin, di ba, all out, walang limitasyon. Ganon ang Panginoon kung paano niya tayo mahalin. Actually, sinasabi nga nila, hindi naman ako nagbabasa ng Bible. Bakit ako ay nabibless? Yung iba, yung sinasabi yun talaga. Kasi lahat ng nilikha ng Panginoon, given na. Lahat tayo, given na talaga, na may blessing tayo para kay Lord. Sustain niya. Pero kung talagang ikaw ay ibinabalik mo yung pagmamahal, yung blessing ng Panginoon sa'yo, sa Kanya, more blessing pa na yung ibigay sa iyo. Alam niyo kasi yung pinakamasarap sa sumusunod sa Panginoon, nasa kanyang mga salita. Alam niyo yung satisfaction, anumang problema dumating sa iyo, kaya mong lutasin, kaya mong dalhin. Yung joy, ano sa Tagalog ang joy? Happiness. Yun hindi may ibigay ng sino man yung happiness na yun. Happiness, English din yun. Kasiyahan. Kasi tayo, di ba, ang mahal, mababaw lang, madali lang intindihin, no? Kasi ang kasiyahan, kahit pasabihin may asawa ka, may mga magulang ka, binibigyan ka ng kasiyahan. Pero minsan, ikaw kulang, may doubt ka, at hindi ka satisfied. Pero sa Panginoon, yung pagmamahal na ibinigay niya sa atin, all out, parang walang pagsiglan sa puso natin yung kaligayahan na yon. So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. At ang maganda kasi sa ating Panginoon, yung wala naman siyang hinihiling na iba yun. Wala siyang hinihinging kapalit. Di ba? Tulad ng ating mga magulang, for example, nagbigay siyempre tungkulin ng ating magulang na bigyan tayo kung ano mang pangailangan ng anak, di ba? Ganon din tayo bilang anak. Ibalik din natin kung ano yung dapat natin ibalik sa magulang. So, ganon din ang ating Panginoon. Kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon ng pagmamahal, na mga kung ano mang meron tayo, ganon din tayo sa Kanya. Kumbaga, give and take. Hindi yung take ka lang na take. Sinabi nga sa Bible na better to give than to receive.
Di ba, mas masarap magbigay kaysa tumanggap. Oo, masaya, masarap tumanggap. Pero, mas masarap yung ang pakiramdam pag ikaw ang nagbigay. Lalo na kung yung pinagbigyan mo, sayang-saya kahit na hindi naman talagang kamahalan, kahit simple things lang. Tapos, appreciated siya. Di ba, ang sarap ng pakiramdam? Siguro naman naranasan nyo na gano'n. So, gano'n ang Panginoon. Hindi naman niya sinasabing, sundin mo to, sundin mo to. Kasi, ang Panginoon, meron siyang utos sa kanyang Biblia. Pero, binigyan pa rin tayo. Kay Adan, nagsimula kay Adan at kay Eva, binigyan pa rin tayo ng, tayo pang naman dinesisyon kung ano yung gusto natin. So, hindi tayo hinahawakan ng Panginoon sa leeg. Nasa sayo kung ano yung gusto mo. Kasi mararamdaman natin. Mararamdaman natin kung ano yung, siyempre naman, tayo naman tulad ngayon, ang ating salary, may salary tayo, may part-time tayo, may ano, o di ba, nasa Biblia na, doon sa binasa natin, na ilang araw naglikha ang Panginoon? 6 days. So, yung isang araw, di ba? Para sa kanya naman yun, pero hindi naman natin naibibigay yung 24 hours para sa Panginoon o yung isang araw, di ba? So, 2 hours. Kahit ngayon. Ganon. Yun, malaking bagay sa Panginoon. At maraming anghel ang pumapalakpak. Pagka ganito na may mga anak niya na nagkakaisang ang mga espiritu para siya ay kilalanin o purihin. Kasi yung sinabi nga, isa o dalawang nakakatipon sa kanyang pangalan, siya ay napakalagitnaan. So, ganon ang ating Panginoon. So, maliit mo itong message kasi kami reading, Bible reading. Nung una, sharean kami. Kasi ganito, sharean. And then, nauwi kami sa reading. Nasa chapter 4 na tayo, ng Genesis. So, kasi masarap kasi mag-alam mo sa umpisa. Alam mo kung paano nilikha yung sa simula pa lang. So, ganon. At, kagaya ko, sabi ko nga, hindi naman ako pastora, ginagamit lang ako. At sinabi ko nga kay bro, yung aming pinaka-head pastor sa Tel Aviv, siguro, di ba nag-ano ka sa Tel Aviv, siguro nadidinig mo yung Pastora Ruby. Kasi minsan, madami sila laging na-attendan o ini-invite sa Tel Aviv sa kung anumang okasyon. So, yun, at sinabi ko kay pero gusto mo pa, kasi nag-aantay lang sila na ma-invite namin, ma-invite ko na dalhin dito. Sabi niya, nahiya daw siya. So, ako daw muna. So, ako walang sinishare. Tagal na natin nag-uusap, di ba? Hindi ako nag-share hindi pa ako nakakapag-share kung paano ako sumunod sa Panginoon. Actually, hindi rin ako, hindi na tawag kailang born again. Kasi madaming, nasa sa tao kung ano ang pagkakaunawa mo sa born again. Kasi ang born again, para sa amin, ang born again is yung binuhay uli ako ng Panginoon dahil nasa kadiliman ako dati. Dahil hindi ako nagbabasa ng Bible. Hindi, sumisimba ako, pero parang ritual. Dahil yun ang nakalimutan natin. Pero, nang makilala ko ang Panginoon, nang ma-encounter ko 8 years ago, doon kasi may pinaunawa ang Panginoon sa akin. Before pa na totoong tanggapin ko siya bilang aking Panginoon, ay kumbaga nagbibigay na siya sa akin ng sign, pero bilang tao, ini-ignore ko yun. And then may binigay siyang pagsubok sa akin na isang bagay na sa totoo lang, ang asawa ko lang nakakaalam, tsaka yung mga kapatira namin. Pero sa inyo, ako ay suicider. Yeah. Suicider ako. Uminom ako. Alam mo yung sleeping pills ng amo ko? 2 box ang ininom ko yan. 2 box. Na dinala ako sa
dito? Sa Walpson. Sa Wolfson. 24 hours na wala akong malay, as in wala. Tapos 1 week ako na kakain ako, pero hindi ko alam. Magsisiyar ako, hindi ko din alam. 1 week yan. Bakit mo? Nagpakamatay ka? Yeah. Buti pala na ano, nagapan. Kailan? Bago ako maging Christian. Ganon. Doon ko na-encounter ang Panginoon. Dahil dumating yung problema na nandiyan dyan yung mga Ba't ka kaibigan. nagpakamatay? Kailangan ko lang, pagkakailangan. Kasi may time that one is, may mga kaibigan gumamit sa'yo, may galing akong Pilipinas, may paluagan akong hawak, loss, may mga pinagkatiwalaan akong business, sunod-sunod dyan. So parang hindi ko nakaya, hindi ko pero as in Catholic ako. As in ang nanay ko is bahay, namatay siya, hanggang sa namatay siya ay taong simbahan. So lumaki rin kami na may mga Bible study din. Pero hindi yung kagaya ngayon na Kristyan na talagang hanggang ngayon ang kapatid ko. And then, dumating yung point na yun, nagkameron ako ng stress, na akala ko kaya ko, tatrabaho ako, pero pagkatapos, bahay, kwarto lang ako, parang ko ayaw kong makipag-usap, ayaw ko lahat, iniwasan ko lahat yan. Tapos, alam nyo, ang galing ng Panginoon eh. Kasi, bago ako, plano ko na, kasi ang pakamatay, plano kasi yan eh. Hindi naman yung biglaan. Gustuhan mo yan eh. Oo, pinlano ko yan. And then, Lunes o Martes ba? Pumunta pa ako ng Jerusalem. Nagsimba pa ako doon alas 8 ng gabi. Sarado na yung doon sa inaanuhan na Jesus. Doon, diyan ako. Dati naman talaga diyan ako napunta. Yung kaibigan ko na doon, sabi, may trabaho ako, hindi ako makakaalis. So ako na mag-isa. Alam niyo, inilapit ko sa Panginoon ang gagawin ko. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Lahat ng 3 box, pinadala ko sa Pilipinas lang ang gamit ko. Dahil plano talaga, Martes yun o Lunes. Alam mo, nag-take ako, pero iniluhod ko yun sa Panginoon. And then, Huwebes, itinry ko, Miyerkules, itinry kong uminom. Alam niyo bang nakatulog ako? Kasi may insomnia din ako na may 1 linggo na akong hindi nakatulog. So, sari-sari na yung utak ko, di ba? Parang hangin. So, Lunes nagpunta ako ng Jerusalem. Tapos, Miyerkules, talagang nakahanda na yung gamot na inumin ko. Lahat, alis na dun sa inumin ko. Alam niyo bang nakatulog ako? Umaga na ako nagising. Ay, 1 linggo ako nung walang tulog. Dire-diretso. So, hindi ko nagawa. Miyerkules. Hindi mo na inom. Hindi ko na inom. Alam mo, nakatulog ako. And then, Huwebes, ininom ko yun madaling araw na. Kasi doon pa lang ako parang nagkahalo pa. Alam niyo na, ininom ko yun. Tapos, Friday kasi nag-dinner kami. So, kailangan magluto. Alas 8 na hindi pa ako nalabas ng kwarto. Oy, bagte. Hindi nyo kung gaano kabuo ang Panginoon. Kasi kung ginawa ko yung Huwebes, kami nakakalaga ko, naka-bedridden nyo. Sino pupunta sa akin? Hindi, natuluyan ako. Ilagay mo din. Huwebes na yung umaga, Huwebes na gabi ko ininom, Biyernes, andun yung asawa, andun yung anak. Hindi pa ako nalabas alas 8 na, kailatok na ako ngayon. Ang lalaking hindi papasok sa kwarto ko. Ang binata. Pero nakalak, hindi. Hindi. Pangkatok na sila, hindi ako nagbubukas. So, ang ginawa ng binata ko, pinasok ako. Nakita, hagot daw ako. Ang sound ko. Di kinalampag ako dito, hindi ako nagigising. So, ang ginawa ng aking among babae, sabi niya, tumawag ng ambulansya. Habang 5 minutes lang, ang ambulansya nasa bahay. Tapos natin ang ambulansya, hawakan ako dito. Pag ako umigtad, ibig sabihin may buhay pa. So umigtad daw ako. Dinala ako ng hospital, ang amo ko, naka-physical na rin, nakapunta yun ng siya lang mag-isa. Kasi hindi ko siya mag-driver. Hindi siya kasi pwede mag-drive kasi wala ako. Alam niyo, 24
hours na nasa ospital ako, wala. Nasuotan ako ng catheter, na dextrose na, lahat, wala. Injection ang ginamit sa akin para yung lason, hindi siya kumalat. So yun, tapos umuwi ako after 2 days, na wala na. Yung kapitbahay namin, siya nagdala sa akin ng CR, ganyan-ganito. And then, in the short story, nangyari yung tinulungan ko ng amo ko sa mga problema. Ginamit ang amo ko ni Lord para malutas ko yung mga problema, mga kaibigan ko. Sabi nga ng amo ko, sa susunod, bilangin mo na lang sa kamay mo ang kaibigan mo. Kasi, nasa mga kaibigan mo ngayon, dati katakot dyan sa gate natin. O, asan sila ngayon? O, di ba? Ganon ang nangyari. And then, after siguro mga 2 weeks, yung kumari ko, dinala ko sa Mitanya. Yan, nagsimula ako umattend ng Bible study doon sa church hanggang sa ngayon. Pero ang main namin, Tilori, diyan sa Livingston. 82. Hanggang sa nakilala ko ang Panginoon, minsan, hindi naman ganun kasi yung pumunta ng Mitanya. Minsan wala akong pamasahe, pero eager akong maka-attend. Alam mo, nakakapulot ako sa kalye ng pamasahe or mga kaibigan doon, nagbibigay sa akin. Hanggang sa ma-encounter ko ng Panginoon hanggang lahat. Alam mo, pinanakaw ko sa Panginoon, gamitin niya ako. At ito ako ngayon. Dahil sabi ko, binigyan mo pa uli ako ng panibagong buhay. Amen. Sa totoo lang, binigyan niya pa uli ako ng panibagong buhay. Yung buhay na yun, wag kong aksayahin. Ibibigay ko sa'yo. Kaya lang ako hindi nakaka-attend ng church ng Mitanya since 8 years ago. Nasa Amerika ako, o nasa Ilat ako, o nasa Pilipinas ako. Pero sa Pilipinas, uma-attend ako. Nasa ibang bansa ako, o nasa Tiyol kami. Yun lang, never akong nag-escape. Ganon. Ganon kabuti ang Panginoon sa aking buhay. For example, ako tulad na lang nitong magpupurgot ako, nitong April. So, sabi ko sa kay Lord, Lord, saan pa ba mo ako gagamitin? Gusto ko kung saan mo ako dalhin, doon mo ako gamitin. Kung para saan pa ako. So, binigyan niya ako ng visa ng US ng 10 years. Visa na tourist. So, nakarating ako doon ng April, nitong April. Sabi ko, uuwi rin ako ng Pilipinas. Pinauwi rin ako ng Panginoon ng Pilipinas, 2.5 months. Di ba sabi ko nga kanina, pinabalik ako dito. So, dito pa ako kailangan ng Panginoon. And then, by January, nakikita ko, may pinakikita sa akin ng Lord. May pinakikita talaga sa akin ng Lord. Yun, nakilala ko sila. At yun ang nasasyaran ko. Ganun ka, buti ang Panginoon sa buhay ko. Isa kasi itong patotoo na may Diyos ako sa buhay ko kasi binago niya ako. Kasi mahirap tumayo sa harapan, baka hindi ma-share sa mga tao na wala kang patotoo. O patutotoo mo yung ibang tao. Ano bang talagang punot dulo niya? Baka nasa center lang, kaya mong ipatotoo. Mas maganda kasi na na-encounter mo talaga kung gaano kabuti ang Panginoon sa'yo. Kung ano yung ginawa niya. Correct. Yun ang never ko pa itong na-share. Sila nga, ang tagal na namin hindi alam. So, may binibigay si Lord kasi na panahon. Hindi kasi kahit tayo may plano. Pag hindi will ni Lord, di ba, minsan paltos or hindi ka, yung parang ganon. Pero isurrender mo kay Lord. Isurrender mo kay Lord lahat ng gagawin mo. Ibibigay niya sa tamang daan, doon sa talagang makakabuti sa'yo. Minsan si Lord hindi rin nagbibigay na, Lord, kahit ipagdasal mo, iluhod mo sa Kanya, iyakan mo kay Lord. Minsan hindi rin natatanggap, hindi natin nare-receive. Kasi may plano si Lord na mas maganda pa doon sa hinihingi mo. Ganun ang Panginoon. Kaya kailangan lang tayo maniwala na may Panginoon Diyos. Hindi naman natin na, for example ako, hindi ko kayo prepare sa'yo. Bilang ako ang unang nakakilala sa Panginoon at 100% ako na may Diyos ako sa buhay ko. Ang kailangan, ang pinagagawa lang sa akin ni Lord, yung i-share ang kanyang mga salita. At siya nang bahala sa susunod. At kayo magdidesisyon kung kayo ba ay magbabasa ng salita niya o ganon. So, ganon ka ba ang Panginoon? Amen po. Sana may maputot kayong aral at hindi ko napaka
Imagine niyo na lang yung mga Sabi ko hinahin niyo. wala, imposible hindi tayo nakaka-encounter ng problema. Di ba minsan nasa sa, ano na tayo na, Lord, ano to, Lord, help me. Lord, ganun. O di ba, minsan, hindi minsan, alam ko palagi na gaganon tayo. Kaya yung mga nangyayari sa atin, like for example, nung ma-operahan ka, o di ba, pinag-pray natin. O, di ba napakagaan? Dahil naniwala ka na may Diyos. Successful ang kanya. Kahit ipag-pray kita ng all the man. Kung wala kang tiwala, kung wala kang paniniwala na may Diyos, na ipinagpipray ko yung yung kagalingan mo, yung gagawin mong operasyon sa iyo. Wala. Kasi kami, parang ano lang, kumbaga kami yung nag-uumpisa. Pero yung lahat ng kagalingan na gusto mo, yung gusto mo ma-receive, sa'yo pa rin manggagaling. Kasi kung hindi ka naniniwala, wala, useless. Kasi naniwala ka. Yun yun. Purihin po natin ating Panginoon. Sana po ay may napulot kayo. At hindi ito aksidente lang na lahat tayo ay makarinig ng salita ng Diyos. Sa totoo lang, may mga sulat ako pero hindi ko binuksan. Kasi kung ano yung leading na Holy Spirit, pinag-pray ko nga, nagamitin niya aking mga labi. Amen. Yun. I-pray po natin. Isagad po natin sa panalangin ng ating mga narisip. Yes, O God, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon. You are the King of Kings, Panginoon, O God. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon, O God. Salamat po sa mga salita na ipinahayag mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito, O God. At ito pong aking mga kapatid, Panginoon, na nandito, O God. Subaybayan mo po sila, O God, kung ano man po, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga desire, Panginoon, O God. Ito po ay iyong patagpuin, Panginoon, O God, at patuloy mo po silang gwardiyahan at balutan ng iyong banal na salita, Panginoon, ang iyong banal na dugo, Panginoon, na tumaga sa Calvary, Panginoon, O God, para sa aming kaligtasan, Panginoon, O Lord. At kung anong mga karamdaman na nasa mga oras na ito, ang kanilang nararanasan, ito man po ay pisikal, Panginoon, relationship, Panginoon, O God. Ikaw po ang pumatakbo sa kanila. Ikaw po ang kagalingan ng bawat isa dito, Panginoon, ng bawat kaluluwa nasa amin, nakasama ko ngayon, Panginoon, O God. Purihin ka, Panginoon, kasama ng kanilang mga pamilya, Panginoon, O God. At ganoon din po ang kanilang mga employer, Panginoon. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, O God. At alam po namin, O God, na sila ang ginagamit mo, O Lord, upang pagdaluyan ang aming mga pagpapala na nanggagaling sa iyo, O God. Salamat po, O Lord, at ang iyo pong mga salita na itinanim, Panginoon, sa aming mga puso, sa mga oras na ito, O God. Ito, Panginoon, ay magbunga, Panginoon, O Lord. Kagaya, Panginoon, ng mga binhi ng mustasa, Panginoon, na iyong itinapon sa lawa, Panginoon, sa tuyong lupa, Panginoon, O God, na ito ay sumibol, Panginoon, O God. Ganon din po ang aming mga puso, Panginoon, O Lord, na maging matabang lupa, Panginoon, O God, na ang mga salita mo, Panginoon, ay aming panghawakan, lakaran sa aming mga buhay, Panginoon, O Lord. Salamat po, Panginoon, ang salitang salamat, O God, ay hindi sapat, Panginoon, sa iyong kabutihan na ipinibigay sa bawat isa sa amin, O Lord. Salamat po, O God. Ikaw po mapupurihan, maitaas at madakila. We love you, Lord. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat na. Huwag mo na yung gawin ha, magpagkamatay ha. Kasi Diyos na ako sa buhay ko. mahal ka ni Lord, saka mahal ka namin. So, salamat na sa sharing sa amin. Natuwa kami God bless po sa bawat isa. Si Maring Gloria, si Rochelle, si Moy ko. Ikaw, bro. Zian. Siya. Siya yung nag-host. Oh, nakikita ko siya sa mga online. Nag-consider. Oo. Sa mga sa mga... Seven. Kasi nung kabataan ko, ganyan din ang trabaho ko dati. Nag-aaris na kasal, nag-aaris na mga binyagan, yan sa mga dyan, yan sa Bensby, yung hotel dyan. Diyan ko lagi dinadala kung sino. Dito sa Israel? Oo, ganyan ang trabaho ko dati. Pero mga kaibigan lang. And then, hanggang sa nagkaedad na ako, ayun. Kaya ngayon, Mga
kaibigan, ganyan. Ano Tagalog na?